Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Janwell ng Negros. So for today's video guys, ay magsishare at magbibigay lang tayo ng tips kung paano natin maiwasan at paano na hindi tayo malugi sa ating mga paninda na hindi siya fast moving. So yun yung isi-share natin guys at ibibigay natin na tips sa inyong lahat. So bago ang lahat pala guys, bago tayo mag-umpisa, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel at paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video na i-upload, and paki-like na rin and comment guys and share. So, thank you so much pala sa mga bago kong subscribers, sa mga bagong sumusuporta sa akin channel. Thank you sa inyong lahat at sa mga dati ko pang mga friends sa YouTube at sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat din sa inyong lahat, sa walang sawang pagpapasalamat sa inyo. And then, so ngayon guys, masama yung panahon dito sa amin ngayon. So, kung makulimlim yung panahon at saka kumukulog. Kaya, ayun yung wifi ko. Binunot ko siya. Tinanggal ko sa saksakan kasi natatakot ako baka masira na naman. So, every month ay nasisira yung aking wifi. Sakit sa ulo, laging nasisira. So, laging imbis na imbis makatubo ka, hindi na lang kasi nasisira talaga siya pag, every month. So, mabawasan yung mo. So, yun guys, no? Wait. So, ayun guys, huwag na natin patagalin yung ating video. Mag-intro muna tayo. So guys, welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video guys, ayan, medyo okay na yung ating pakiramdam. So, kaso ayan, nangayayat na tayo guys. Ang payat ko na. My God. Payat ko na talaga. Pumayat talaga ako guys. Pero, hiya mo na. So, yun guys, yung topic natin ngayon, na pag-isipan ko lang mag-video, mag-share sa inyo kasi may nangyari kasi sa akin guys na sa aking paninda. So, kaya ako kaisip ng content ngayon. So, kung ano ba yung gagawin natin sa mga items na hindi siya fast moving para hindi tayo malulugi. 'Di ba? So, una guys, ay itong yung aking harina. So, meron akong nilipak na harina. Ito, nakalagay na siya sa lagayan ko. So, bumibili lang ako ng harina guys ng kalahating kilo. So, yung kilo naman dito sa amin ng harina ay 23 yung first class na harina. Yan yung binibili ko, yung first class. At, nilipak ko siya. Tinatansya ko lang siya guys kung para meron tayong tutubuin at iisipin din natin yung ating plastic na gagamitin. At syempre, isipin din natin kung fast moving ba siya or hindi. So, kailangan natin yung, guys, isipin baka, kasi di ba, yung harina ay mabilis lang siya masisira. Yung, pag matagal. So, hindi kasi siya fast moving sa akin yung harina. Kaya, kailangan nating isipin yan kung masira man siya, na hindi siya mauubos, ay hindi tayo malulugi. So, kailangan tansyahin natin yung nire-repack natin. So, yung nire-repack ko ay tag 5 piso. So, ayun, naka-repack tayo, guys, ng, nakalimutan ko. So, tumutubo ako ng 32. So, 32. So, kailangan, natin, tansyahin natin siya. So, bawasan natin sa plastic. At isipin din natin na hindi tayo malugi kung masisira man siya. Kaya, kailangan tansya yung pag-repack natin. Ayun. So, ganun yung ginagawa ko, guys. Para kung masira man siya, kahit bumalik na lang sa puhunan natin, okay na yun. At least, hindi ka nalulugi. So, may din, guys, may items din na kahit hindi pa siya expired, malayo pa yung expiration niya, ay nasisira na siya. So, tulad ng guys, Tausiam. So, meron kasing bumili sa akin ng Tausiam na, so yung expiration niya ay November pa guys yung expiration niya. So, confident pa ako, hindi ko siya tiningnan kasi November pa kasi siya. So, diretso na binigay ko na sa customer yung Tausiam na binili niya. So, nagulat na lang ako na binulik sa akin kasi meron siyang amag. At siya nagkaroon siya ng uod guys. So, hindi ko alam kung bakit nagkaroon na siya ng ganun. Samantalang yung expiration niya ay, na November pa yung expiration niya. So,
yung items pala na ganun, kahit malayo pa yung expiration, mabilis pala siyang nasisira. So, kailangan pala, tingnan natin siya palagi, i-check natin siya palagi bago natin ibigay sa customer. So, nagkaroon ako ng, nagkaroon ako ng idea, kasi ngayon pa yan nangyari sa akin na ganyan. Kasi hindi naman siya talaga, hindi kasi fast moving yung, yung mga Tausiam na yan, tsaka yung, yung miswa. So yung binibili ko, tag-iisang, tag-iisang pack lang. Pero, ngayon lang siya nangyari kasi minsan kasi pag gumagamit din kasi kami, kaya ngayon hindi na kami masyadong nagluluto ng ganyan, kaya ayun, nasisira siya. So hindi ko naman masabing nasisira siya kasi yung expiration nga niya ay matagal. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon siya ng amag na malayo pa naman yung expiration niya, at nagkaroon siya talaga ng uod, guys, na tiningnan ko kanina, mayroon siyang uod. So nagtaka talaga ako. So, napaisip ako. So, siguro ganun talaga yung, Tausiam. Papakita ko sa inyo, guys. So, ito yung itsura ng Tausiam, guys. Hindi ko alam kung meron din ko sa inyo. Ayan, yung malalapad na, malalapad siya na noodles. Ang lakas ng, kulog. Ayan. So, ayan ay bago kong bili. Bago ko na itong bili nung kasi yung natira kasi ng Tausiam ko ay, isang piraso na lang. So, nagdagdag ako nito. So, ito, wala nakalagay na expiration. Sana yung ito. 2024. Ano ba to? Sa pa to yung expiration niya? July 19, 2024 yung expiration niya. Ayan. So, ito yung lagayan. Tinapon ko na kasi yun, guys. Yung yung binalik sa akin ng customer. Tinapon ko na. So, ito yung lagayan niya. So, ito yung expiration date niya. Ayan. So, yung expiration niya, guys, ay November 4 pa, 2023. So, ngayon ay, pa lang, September, October. So, meron pa sanang, malayo-layo pa yung expiration niya. Pero, nagkaroon na siya ng, so, ito, hindi ko siya napansin kasi nga, inisip ko na malayo pa yung, niya, yung expiration. So, ayun, guys. Pag mga items pala na hindi masyadong mabenta, lalo na yung mga ganito, mga miswa, yung mga ganito Tausiam, kailangan pala natin tingnan pa rin kasi kahit malayo pa pala yung expiration niya, ay nagkakaroon pa rin siya ng amag or uod, na nasisira pa rin siya. So, ayun. So, kung ganun yung mangyari sa ating items na malayo pa yung expiration, tapos nasisira na siya, ay malulugi pala tayo dito. So, ito kasi, guys, maliit lang yung tubo ko dito. Sa bawat isa kasi 6 na piraso lang to, yung laman niya. So, yung niya, 2 peso, mahigit lang yung aking tinutubo dito. So, pag nasiraan ka ng 2 peraso or wala na, lugi ka na. Wala ka ng tubo. Kasama na yung yung puhunan mo. So, yun, guys, napakahirap. So, kailangan pala natin talaga na yung mga items natin na hindi masyadong fast moving, kailangan yung natin, yung pag-presyo, yung pag-price. Hindi bali na yung mga hindi fast moving na hindi naman siya nasisira. Okay lang yun kasi hindi siya masisira. Pero yung mga items na masisira siya, so kailangan nating dagdagan yung ating price para kung sakali masisira man siya ay hindi tayo malulugi, di ba? So, kailangan ugaliin talaga natin na i-check yung ating mga panindan, lalo na yung madali lang mag-expired. Tulad ng din, guys, yung ganitong Eden cheese ay madali lang siyang mag-expired. Yung expiration niya ay hindi naman siya katagalan. Tapos, hindi pa siya fast moving sa akin. So, lagi din akong nasisiraan ng ganito na cheese. Kasi hindi naman siya malakas. Hindi siya mabenta yung Eden. So, ito ay, yung expiration niya ay sa November. So, binibili ko nito, guys, ay tag 2 peraso lang. 3. Ayan. So, yung binili ko ngayon ay 2 peraso lang dahil meron pa akong itong natira na dati kong binili. Kaya nagdagdag lang ako din ng 2 kasi baka mamaya ay ma-expired na naman. So, ito nga. Baka mabutan na naman ako ng expiration yan. So, mahirap talaga pag yung mga items mo ay madali lang mag-expired. Okay lang yung matagal yung expiration niya.
Kaya kailangan talaga check tayo, check. Kailangan tingnan natin yung ating mga paninda para iwas lugi. So, ayun guys, no. At kailangan natin mag-control sa ating mga pinamili guys, lalong-lalo na kung hindi naman fast moving sa'yo. Tulad sa akin ay yung mga items ko, yung mga paninda ko ay minsan minsan mabili, minsan hindi. Parang panapanahon siya guys, kasi yung mga customer natin, ang lakas ng ulan, hindi ko alam kung naririnig niyo yung boses ko guys, napuputol pa yung aking video. So, ayun guys, kailangan control lang talaga yung aking binibili sa ating mga paninda. Kasi tulad dito sa akin, yung mga customer ko ay paiba-iba yung test. Kunwari ngayong buwan na to, iba yung gusto nila. Pagkasunod naman parang magsawa sila, iba na naman yung gusto nila. So, ayan, kailangan talaga, kinokontrol ko yung mga pinamili ko. Kailangan tagkonti-konti lang kasi every week naman akong namimili. So, kailangan adjust mo talaga yung mga pinamili mo. At dito sa akin, yung mga yung mga kape na hindi naman siya malakas. So, napuputol talaga yung aking video guys. So, yung mga kape, kalahati lang yung ibang binibili ko. So, yung lang ay 1 dozen, mga ganyan lang guys, 1 dozen lang at kalahati pag hindi naman siya masyado. So, control lang talaga. So, hanggang dito na lang yung aking video guys kasi malakas yung ulan. Di ko alam kung naririnig niyo yung boses ko at kumukulog pa. Ayan. So, thank you so much sa panonood guys, sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Sana mabuting pangangatawan lang tayo at hindi tayo pagbayaan ni God. Thank you so much sa inyong lahat again. Bye-bye.